Kita na, maaaring tumayo at tayo po ay mabasa ng salita ng Diyos. Ephesians. Philippians pala, I'm sorry. Yeah, Philippians chapter 1. Okay? Philippians chapter 1. Basahin po natin. Hanggang verse number 4. Ready? Read. Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you, all making mentions, making requests with joy. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May you bless us, encourage us, dear Father, na huwag kaming aalis sa dakong ito, na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Lahat ito aking dadalangin, pinapasalamatan, sa matamis sa plan ng Kristo Isus, sa amin Diyos kapaligtas. Amen. Nawawala yata. Nawawala. Ganito itong palitan nung ito. Oh, yan. At nawawala yan. May sira ba ito? Hello? Yan. Okay na? Pag binasa natin yan hanggang 10, ang sabi po dyan, that ye may approve things that are excellent. Ito'y sulat po ni Pablo doon sa church sa Philippi. At ang ginagawa niya dito ay, in-encourage niya yung mga membro doon. At sabi niya, verse number 10, that ye may approve things that are excellent. Di ba? Tayo po mga kapatid, pag tayo po tumungin sa mga bagay-bagay, halimbawa, walang produkto, kayo po yung mag-approve. Halimbawa, bibili ka ng laptop. Pag bibili ka ng laptop, susuriin mo muna kung gumagana ba. Kung bibili ka ng musical instrument, abay, suriin mo muna kung yung ba'y gumagana din. Bibili ka ng cellphone. Bibili ka ng damit, di ba? Lalo na mga babae, pag bibili ng damit, binabaliktad pa yan inaayos pa Ako kasi pag bumili ako ng damit, hindi ko natitingnan Sabihin, bagay ba ito sa akin? Bagay yan. Sige. Pag suot ko yun, sira na kagad dito. Sipin mo, bumili ako 3,000. Sa suot lang, sira na agad dito. Sabi ko, pambira, 3,000 sa suot lang. Tapos nung kailan yun, Monday, bumili ako, may nagalok sa akin. Ito, paso, mura lang to. Barong. Kano ba yan? Mura lang. Bumili ako. Paglaba ko, nag-fade na. Hindi ko ba nasuot, nilabahan ko lang. Ayos to Lupit Jubos lang pala yun. Okay? Kaya tayo mga kapatid na mag-approve. Kaya sabi ni Pablo, approve things that are excellent. So we are going to discuss tonight about things that are excellent. Okay? We know for the fact that we have an excellent God. We have an amazing God. We have a God, yung Diyos natin ngayon, mga kapatid, our Lord Jesus Christ, right now, siya po yung tagapagligtas natin, Savior. But darating ang araw that our Lord Jesus Christ is no longer a Savior, but our Judge. Siya po yung hukom natin. So things that are excellent under that, sa verse number 1, sabi diyan, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ. So itong si Paul, sa kanya pong letter, sabi niya, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kayo ba ay mga servant din ng Panginoon Jesucristo? I do hope and pray na lahat ng mga anak ng Diyos ay servant po yan. Amen?
Kasi po kung servant ka, you engage in serving. Naglilingkod ka. So dapat lahat ng Kristiyano ay naglilingkod. So ito po yan, una. Serving Christ is excellent. Yung paglilingkod sa Diyos, excellent yan. Diba? Pag kayo po'y pumunta doon sa resort, anong sasabihin nyo? Halimbawa lang, si Jen at saka si Joey, galing sila ng Palawan, sipin mo, against all odds, di ba? Bagyo yan eh. Salubong sa Bagyo, Pagdating doon, they traveled far. They spend time, energy, just to travel to go there. Pagkatapos, pagdating doon, maganda yung place, pero hindi maganda yung serbisyo. Anong rekomenda mo? What a beautiful place. But services, very lousy. Di ba? So, hindi mo pwedeng may rekomenda yun. Ang ganda-ganda ng restaurant, ang daming pagkain, but the food, you don't like. Pero, pagka gusto mo, ano sabihin mo? Excellent service, excellent place, excellent travel. Ang dami mong recommendation. Di ba? So, dito po yan mga baded. Kaya, ang paglilingkod sa Panginoon, excellent yan. By the word excellence is the highest and the best. Ibig sabihin nito, the best. Ay, napaka-the best yung pinuntahan namin. Ay, napaka-the best talaga yung eskwelahan namin. Di ba? Napaka-the best yung pagkain na kinainan namin, yung restaurant na kinainan namin. So you can, masasabi mo yan. It is nothing less than perfection in quality. Ang ganda ng kalidad, excellent. Ang ganda ng workmanship, excellent. Ang ganda ng production, wow, excellent. O, diba? So yun po yan, mga baded. So yun po yung excellent, excellent service. Okay. It is being flawless. Mambihira, para mga mukha niya, di ba? Para magiging flawless na yan. Ibibili kayo ng mga, anong tawag doon? Korean product para kuminis kayo. Ang mga foundation niya, nakakapal ng foundation yan. Kasi pag nandoon ka sa malamig na lugar, abay talagang mag-lip balm ka. Pagka hindi, biak-biak yung biak-biak yan. Pati yung dito, pag wala kang guantes, biak-biak yan. Dudugo yan eh. Sa salamig, di ba? Pag wala kang ganun dito sa leeg mo, ay may pagkalalagyan ka. Wala kang cover sa tainga mo, ay delikado ka. So yun po yan mga brother, okay? So being flawless. Paul stated a powerful principle about our work. So dapat yung work natin, it should be excellent. Yung ating tawag doon, yung ating mga pananalita, dapat hindi yan kanto-kanto. Dapat nga, dahil civilized person tayo, dapat excellent yung mga sinasabi natin. Okay? Pag sinabi natin excellent words, those are sounding words, hindi yung pessimistic words. Words that will encourage others. Words that will edify others. Words that will educate others. Ganun po dapat yan. Ano pa? Paul stated a powerful principle about our way of life. Kaya dapat tayong mga Kristiyano ay mamuhay ayon sa salita ng Panginoon based on the principles of God's Word. Kaya pag sinabi ng Panginoon, if any man be in Christ, is a new creature. So dapat mayroong pagbabago. Pag sinabi ng banal na kasulatan, ikaw yung asin. Pag sinabi ng banal na kasulatan, ikaw yung ilaw. So we'll do it. Pag sinabi ng banal na kasulatan, dapat yung mga salita natin, nakaka-encourage yan. Huwag magmura. Yun po yan. Alam nyo, kanina, sabi ng mga radyo, puno na lahat ng mga hotel. Puno na lahat. Kita mo yan? Puno lahat yung mga hotel. Pero meron akong discount card. Gusto mo, JC? Meron pa dito, 70%. Discount card. Sipin mo yan. Grabe, Dapat yung pag-ibig, hindi 14. Dapat everyday. Hindi na, pwedeng. Kita mo yun, di ba? Punta ka sa mga mall, sa mga palengke,
Anong mga meron doon? Mga pula. Pulang candy, pulang mga bulaklak, o pambihira, o. Sipin mo yan. Mga pulang tawag doon, mga chocolates, mga gandahan mga pasalubong eh. O. So ano pa? Ha? So yun po yan, kapatid, ha? Yun po yung inano ni Apostle Paul. Yun yung kanyang sinasabi, a powerful principle about our work, words, about our works, about the way of our life, that we are to approve things that are excellent. Diba? Kaya yun po yan. Sa gobyerno, makapagsabi tayo pagka yung ating mga elected official, excellent yan, excellent service yan. Binubuto natin lahat. Ang problema, maraming mga Pilipino, they are not mature. Kasi ano yun eh, ang Pilipino kasi hindi analytical eh. Laging emotional, based on emotion. Yung simpatiya ba, yung awa. Yun yung tinuro sa atin ng mga Espanyol eh. Yung mga kanta na, di ba mga bata, pinapakanta yung mga bata. Que sera, sera. Oh. Kanta rin yung mga bata, que sera, sera. Nung lumaki na, que sera, sera na ang buhay. Oh. Whatever will be. Ano yan? Bahala na. Oh, kita mo yan. Tinuturuan tayo ng bahala na. Hindi. Dapat merong programa. Dapat meron kang basis. Dapat merong scientific formula. Oh. Alangan naman pa, magiging engineer ka, punta ka, magpatayo ka ng bahay, pagkatapos magbibigay ka ng yung hinandog ko na bahay 40 million. Isipin mo, 40 million. Yung bahay ay nasa 480, 400 square meter lang. Oh, 40 million ang kontrata. Kasi doon sa taas, lalagyan niya ng swimming pool. O ginawa yung swimming pool, hanggang baba, tulo. Swimming pool yun. O di sira yung building. O, sipin mo yan. Nung nagtawag doon, nag-groundbreaking, so nandoon ako, hinandog ko yung lugar na yon, di ba? Nagulat ako sa liit na ito. 40 million nito. Ba, may mga backhoe pa doon para maghukay. Tapos, kausap ko yung kontraktor, kausap ko yung engineer. Ang mga bata pa, sabi ko, gaano ba kamahal yung building na yun? O, di ba? Sabihin natin 3 palapag. Kahit i-times mo yan, di ba? 1,200 square meter. O, 40 million divided by 1,000. Oh, grabe naman yan. Million yata per square meter eh. So, ganun. Tapos hindi natapos. Oh. Walang kuryente. Kaya, anong tawag mo doon? Hindi mo masabi yan, excellent excellent project yan. No, you cannot do it. You cannot do it. Di ba? Kaya ito mga kapatid, yung membro doon sa church ng Philippi, the members of the church in Philippi are excellent members. Why? Because they are serving Christ. Kaya dito po, sino po yung mga lingkod dyan? Nandyan na po yan si Paul and Timotheus. Kasi sabi dyan, verse number 1, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, meaning to say they are serving the Lord through the local church to all the saints. Kasama yung mga membro doon, they are serving the Lord Jesus Christ, which are at Philippi with the bishops and deacons. O, kasama yung mga pastor, naglilingkod, at yung kanilang mga diakono. O, hindi na masama sa church na mayroong diakono. O, di ba? Naglilingkod sila. Mga kapatid, habang naglilingkod tayo, akala kasi natin ng paglilingkod, yung pupunta ka lang sa simbahan, no? That is, worship service yan. Di ba? Ang ginawa po nila dito, kung bakit po sila, tingnan nyo po yung mga pangyayari, ha? Ang background po ng church ng Philippi, nandoon po sa Acts chapter 16. Tingnan nyo, Acts chapter 16. Dito tayo, Acts chapter 16. Anong kwento dyan ni Apostle Paul? 16, verse number
15. Magsimula tayo sa, sa 11. Therefore, losing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis. And from thence to Philippi. So sila po ay nagta-travel po sila. O pwedeng sabihin natin Roro. So, kasi naglayag sila dito by boat sila, no ho. Wala pa pong eroplano nung araw, kaya sila po ay nagbangka, barko. Ano ba? Ship. Which is the chief city of the part of Macedonia and a colony. And we were in that city abiding certain days. So si Paul, si Luke, si Dr. Luke, kasama na ibang mga disciples, mga team, yung tinatawag na mission team ni Pablo, nandoon po sila certain days na natili sila doon. So siguro, nung araw, mura pa naman yung mga lodging house nung araw, yun po yan. Kumbaga sa panahon natin ngayon, yung tinatawag na, ano yung bahay na rentahan mo? O, transient. O. Siguro, nag-transient sila nung araw, di ba? Para makamura. Kung 5 or 6 sila, kaysa mag-hotel. O. Para yung nasa Singapore kami. Yung apatan na kwarto, nagiging 17. Grabe. Yung 4 lang na kwarto ng hotel, 4. 17, para kayong sardinas noon O. Buti na lang ayos yun. Ano sabi dyan? And verse 13, and on the Sabbath, we went out of the city by the riverside, where prayer was wont to be made. Tingnan nyo ha? Sabbath day, we went out to the city, out of the city by the riverside. So sila po'y pupunta doon sa syudad, by the riverside, where prayer was wont to be made. And we sat down and spake unto the woman which resorted there. Nasa tabi ng ilog sila. Anong word na ginamit dyan? Resorted. From the word resort. Ibig sabihin noon, nandoon sila, siguro, naglalaba. Di ba? Naliligo. Ilog yan Yung ilog noong araw ay mga, mga malilinis. Sige ngayon, 100 years ago, yung Pasig River paliguan po yan. Hindi ganyan ang yan. Wala pang kalsada noong araw, 100 years ago. Yung mga tao sa tinatawag na Laguna de Bay, rough po yan, yung bamboo rough. Yung kalakal po nila, halimbawa, galing ka ng Pagsanghan, Kalayaan, Lumban, o doon sa Santa Cruz, yung pong bamburaf na yan. Yung po ay nilalagyan po nila ng mga kalakal yan. At nagpapaanod sila papunta po ng Manila Bay. Yung Kapasigan. Diyan po sila dadaan. Okay? Alam nyo ba kung gaano katagal niyang binabiyahe ng mga ninuno natin yan? Ngayon, babiyahiin mo lang ng 2 oras. Nung araw, babiyahiin nila ng 15 days. Doon sila nagluluto sa raft na yon. Doon sila natutulog sa raft na yon. Pagdugtong-dugtongin nila yung mga kawayan. Sipin mo. And yet, they enjoy. They are happy. Diba? They are blessed. So, yun po yan. Kaya dito, mapatid, ang nakalagay dyan, pagdating sa verse, di ba? Verse 13, 14, and a certain woman, habang nandoon na sila ni Pablo at yung kanyang mga kasama, and a certain woman named Lydia, a sailor of Paul in the city of Thyatira, worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Kaya itong babaeng ito, yung mga kasamahan siguro ni Lydia dyan, alam naman natin na si Lydia, isang mayaman, negosyante po ito, seller of purple. Ibig sabihin nito, may kaya po itong babaeng ito. Kasi ang mga purple nung araw is for the rich. Halimbawa lang ngayon. Pag pumunta ka sa Taytay, pagka Taytay Market, yung Tiangge dyan, yung mga bumibili lang ng mga t-shirt, alam mo na, ordinaryong tao yan. Pero pag ang bumibili doon ay mga
mga barong. Ibang usapan yun. Ang bumibili doon ay, sa bagay, yung damit sa Taytay, mabibili mo ng 300 hanggang 400. Pag pinasok mo sa mall, 1,002. Buy one, take one, 1,999. Boy, okay ah. Di ba? Sell stock yan. Merong umaatin dati sa Kasibulan, bibili lang niya sa Taytay, t-shirt, di ba? Okay yun ah, t-shirt. Magaganda naman yung quality. 3 for 1,000. Maraming bumibili. 3 for 1,000, maraming bumibili. Sabi ko, kapatid, magkano ba talaga ang presyo niya doon sa Taytay? Ay, nabibili lang namin to na 75, pastor. Pambira, 75. Tapos, 3 for 1,000, di ba? Ang lupit eh. Yung relo, bibilhin niyo sa mall, 500. Pumunta ka sa Arangke, 99 pesos lang yun. 50 nga lang eh. Di ba? Punta ko dun sa dati, di ba? Ito dito, yung SM East ba yan? Tama? Ever dati, di ba? Sa junction, yung pag, ka ng relo, 30, yung battery. Punta ka doon sa, anong tawag doon? Ever pa nung araw? 250. So, mamili ka, 250 or 30. Kaso lang tao gusto 30. The same with coffee. Di ba? Gusto kasi natin yung may pangalan eh. May pangalan ba? Ang tawag doon, yung social climber. Yung ba yung term doon? Para sabihin in ka sa community. Hindi po yan. So itong church na ito, mga batid, inorganize po ito ni Pablo, verse number 15. Sabi po dyan, and she was baptized. So ibig sabihin, ang trabaho po ng church ay to win souls. Kaya itong si Pablo, at yung mga kasama niyan, yung tinatawag na missionary team ni Pablo, si Dr. Lo kasama doon, hindi naman natin kilala kung sino po yung mga kasama dyan. Yun. Si Silas pala, kasama si Silas. Tumanggap sa Panginoon. Binautismuhan nila mga batid. At nung mabautismuhan itong si Lydia, ang sabi po dyan, and her household, ibig sabihin, yung kasama niya sa bahay, she besought us. Ibig sabihin noon, nagmamakaawa siya to beg, saying, if ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us. Ibig sabihin ng constraint ay pinilit. Apostle Paul, kung talagang ako ay sa palagay mo faithful sa Panginoon, why not doon na kayo sa bahay? Gawin na nating church yung bahay. Ang ganda siguro pag may mga naligtas na ganyan, Yung bahay namin, gawin ng simbahan yan. Kaya yung bahay ni Lydia, naging simbahan. Ilan kayang mga Lydia sa kapanahunan natin na pag pinagpala, ipapagawa yung bahay, gawing simbahan. House church. Di ba? Ilang kaya sa mga panahon natin na yung mga bahay, doon meron kang ministry, may children's ministry ka of your own. You teach the children there at your own cost. Di ba? Kasi ang problema natin, naghihintay tayo saan ni-assign ni pastor. No, don't do that. Ikaw mismo, you are going to make your own ministry. Okay? So yun po yan, mabudet. Ano ba sabi dyan? And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel. Ito po yan. Kaya nasasabi natin that the members of Philippi Church are excellent kasi nga po, lagi silang may ginagawa. Kaya nangyari po dito, a certain damsel possessed with the devil. Meet us. She brought her masters much grain by soothsaying. The same followed Paul and us, and cried, saying, these men are the servants of the Most High God, which show us the way of salvation. Isipin mo, yung babaeng sinapian, sumisigaw, itong mga tao itong si Pablo, itong si Silas, itong kasama niya, sila po yung magturo sa atin ng kaligtasan.
Isipin mo, it takes somebody, a possessed with the devil, to cry. Di ba? Hindi lang isang araw niya ginawa yon. Verse number 11. And this she did many days. Oh. Ginagawa niya ito ng maraming araw. And but Paul, being grieved, turned and said to the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ, come out of her. And he came out of the same hour. Lumaya. Isipin niyo, kapatid, ang trabaho po ng bawat sa atin ay magpalaya sa mga taong bilanggo sa kasalanan, sa mga taong bilanggo sa yung mga taong papunta na sa impyerno, yun po yun, magpalaya tayo dyan. Di ba? We need to share the word of God to them, especially the words of salvation. And when her master, verse 19, saw that their hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas and drove them into the marketplace unto the rulers. Oh, kita nyo? Pinakulong sila. Isipin nyo, pag naglingkod ka noong panahon nila ni Paul, papakulong. Magsulwining ka, kulong ka. Oh, dito. Meron na ba sa inyo dyan? Nagsulwining kayo? Pinakulong kayo? Wala eh. Pina-snack pa nga kayo eh. Di ba? Oh. Doon nga sa doon. Kami ni Paul doon sa may La Roger. Ito mga Bible student. Doon sa may San Roque ba yun? Oh. Gabi na, sabi, ano yan? Di ba? Tanong yung lalaki, di ba? Ano yan? Sabi ko, magba-Bible study kami. Sabi niya, sige, doon tayo sa bahay. O, sabi ko, punta kayo doon. Sipin mo. Magano ka lang, sabihin mo lang na ka. O. Wala ho. Kahit yung mga kaya dito sa Pilipinas, malayang bansa po ito. Ha? Kaya malaki talagang impact nung ginawa ni Trump, nanalo, si Trump. Kaya si Trump, na yan eh. Last Trump. Malapit na tayo sa katotohanan eh. Oh. Lupit eh. Ha? Last Trump na yan eh. Bakit natin nasabing last Trump? Bibihira kasi sa presidente na matalo, pagbalik niya manalo. Sa Amerika. Oh. Ang nakagawa noon si Trump. Okay? Si Trump lang nakagawa noon. Biro lang naman yun last Trump. Si Trumpita naman yun eh. Pero, pakakako merong connection. Para at least, bakit naman? Dami namang mga apelyido dyan. Bakit naman hindi yan tumakbo, di ba? Oh, bakit yung may related doon sa At hindi nyo ba alam, malapastor yung presidente na yun. Di ba? Malapastor yung presidente na yun eh. Oh. Daming ginagawa niya. So ito mga batid. So tatapusin ko na Itong si Paul, pinakulong sila. Pero mga batid, kahit nasa kulungan, if you are a real, a true servant of Jesus Christ, yung sitwasyon, yung kalagayan, hindi po yan hadlang. Halimbawa, dito sa atin, baha, hindi hadlang yan. Mainit, hindi rin hadlang yan. Bakit? Naglilingkod pa sa Panginoon eh. Di ba? So yun po yan. Kaya dito, nung nasa kulungan sila, anong meron doon? Di ba, kinulong sila? Verse number 23, and when they had laid many stripes upon them, napalo muna sila and cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. O, di ba? Nandun sila eh. Pagkatapos niyan, habang nandoon sila sa kulungan, pag kayo po, ako kasi dami kong kulong eh. Wala naman yata na kulong dito, di ba? May nakulong na ba sa inyo rito? May nakulong na sa inyo? Nakulong sa pag-ibig? Pag-ibig na si bukas eh. Isipin nyo ito, nasa kulungan. Ang tao pag nakulong, nagmumura yan. Nagagalit yan. Di ba? Stress yan.
Pero si Paul and Silas, anong meron dyan sa verse number 25? And at midnight, Paul and Silas prayed. Kahit gabi na, midnight na, nananalangin sila. Habang natutulog na yung iba, anong ginagawa nila? Nagpe-pray. Ano pa? Hindi lang nagpe-pray, and sang praises unto God. Oh. And the prisoners heard them. Sipin mo yan. Hating gabi, magpe-pray ka, lakasan mo yung prayer mo. Hating gabi, kakanta ka, nasa loob ka ng kulungan, kakanta ka ng praise the Lord. Pero mga kapatid, dito, pagdating alas 9, huwag na kayo magpiano. Makakadisturbo kayo ng kapitbahay. Okay na sana kung nasa tayo, highway. Dito matuto tayong rumispeto. Para respetuhin tayo. Panyo? Kayo nandito Ano pa? Kaya dito mga kapatid, yung soul winning si Pablo, di ba? Kahit nandoon sila sa kulungan, anong sabi diyan sa verse number nung sila po ay nag-pray? Sabi ng Philippian jailer, verse number 30, and brought them out and said, Sirs, what must I do? Isipin mo, Sir, ano bang gagawin ko para maligtas ako? People are asking. Paano maligtas? Because we know the way. People are asking for you because you have known the way. Di ba? Punta ka doon sa EDSA, sa may Magsaysay, harap ng Magsaysay, elementary school, Magsaysay. Ramon Magsaysay nga, Ramon Magsaysay. Anong tawag yung lugar na yan? Hindi sa tabi sa EDSA. Lagpas ng Cubao. Bababa ka ng tulay, di ba? Oh. Pagbaba ng tulay, hindi ko alam yung lugar. May nakasabit. Magtanong, 5 piso. Oh, okay Ituro 10 piso. Sipin mo yan. Pati tanong pala, may bayad na Siguro naasar na yung may-ari doon. Pagkatitinda doon. Ginalagyan niya na ng Pag tinuro, 10 piso. Yan ginawa ko, hindi ako nagtanong. Kasi ang tanong ganito, saan po yung Di ba yung po yun, di ba? Hindi ako nagtanong. Sabi ko, doon ba yung building? Opo, doon. Hindi ako nagtanong. Tinuro niya, pero hindi naman nagtanong kasi sabi niya magtanong 5 piso. Kasi pag magtanong ka, saan po dito yung ganito? Di, may bayad yun. Pero kung tinuro mo, doon ba yung Ay, hindi dyan, doon. Di, libre yun. Hindi ka na magtanong Inunahan mo sumagot siya di ba? So ito mga kapatid, si Pablo, hating gabi. Pablo hating gabi. Ang sabi diyan, and he said, believe on the name of the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine household. Hating gabi, nagsosoul winning. Bakit ba matid may importante yung soul winning na yan? Why soul winning is important? Because souls are eternal. Yung jailer na yon, yung kanyang kaluluwa ay napakahalaga yan. Ayon sa Daniel chapter 12 verse number 3. Because the souls are important to God. That's why God from heaven, bumaba po yan dito, namatay para sa tao. Hindi siya namatay para sa katawan natin. No, namatay siya sa kaluluwa natin. Why soul winning is important? Bakit ginawa ni Paul and Silas yan? At saka ni Barnabas? Because Jesus paid a high price. Namatay siya, binayaran niya, mga kapatid. Si Pablo, ang ginagawa niya, pinagbuhuli niya yung mga Kristyano kasi hindi niya pa naintindihan. Pero pagdating ng araw na maintindihan niya, nung binago siya ng Panginoon, alam niya that our Lord Jesus Christ paid the price. Why? It is important. It is important. Mission given to us. Utos yan
Humayo kayo. Oh. Doon sa utos, ang pinakamalaga doon, humayo ka at mangaral ng salita ng Diyos. That is evangelization. Evangelize. Ano pa? Why soul winning is important? Because we have a great death. So, meron tayong pagkakautang, sabi ni Pablo I am a debtor both to the Romans and to the Greeks. Oh. May pagkakautang tayo Kaya po yan mga buded. Kaya verse number 31. And he said, sabi ni Pablo at saka ni Silas, believe on the name of Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. And they spake unto him the word of the Lord. At sinabi nila yung salita ng Diyos, unto all that were in his house. And he took them the same hour of the night, gabi, hating gabi po ito mga kapatid. And wash their stripes, yung mga sugat nila, hinugasan nila. Sipin mo, nangaral muna sila bago maglinis ng sugat. Kasi may sugat sila Pero kung tayo yon, magbihis muna tayo, mag-ayos muna tayo. Hindi, sila hindi. Soul winning muna, kaluluwa muna mahalaga. Oh, wala pa sigurong kain tong mga to Bilanggo ba, papakainin ka sa kulungan? Hindi. Ano sabi diyan? Was baptized, he and all his straightway. Gabi, nag-soul winning, gabi, tumanggap, gabi din, nabautismuhan. Anong oras ng gabi? Hating gabi. Kita nyo? Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, excellent po ito So, serving Christ is excellent. Why? The Philippian church members do this. Harinawa, meron tayong napulot mga batid na aral mula sa mga membro ng Philippian church. To be continued. Tumayo po tayo po na lang. And Heavenly Father, we thank you so much sa inyong salita at palaala sa amin. Sa aming pagsamantalang paghiwalay, ingatan niyo po kami, ilayo sa kapaman at disgrasya. Makita niyo po ang batay sa amin na tapat, patuloy naglilingkod sa inyo hanggang sa kalawang pagbabalik. Mapatid po namin kung saan. Kung ang Panginoon natin ay nangusap sa inyo, you can come forward, kneel down, and talk to the Lord prayer right now. Sige po. Thank you, Father, for your words. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mga palaala niyo sa amin. Sa aming pagsamantalang paghiwalay, ingatan niyo po kami, ilayo sa kapamakan na disgrasya. Makita niyo po ang batay sa amin na tapat, patuloy na naglilingkod sa inyo hanggang sa kailang pagbabalik. Those members who are traveling, guide them. Yung mga kapatid po namin kung saan ay nanghina, palakasin, may karamdaman, tell them of Father. And those who are already healed, thank you for your healing hand of Father. At hari nawa, i-bless niyo po ang bawat sa amin. Pagalingin niyo po si Pastor Cuito right now na nasa hospital, tinubuhan po siya dahil merong yung baga niya ay merong tawag doon, tubig. At yung tao na nagbanta sa akin, I pray, dear Father, that you are going to reverse the situation. Kasi may kayo po sabi, vengeance is mine, say the Lord. At ingatan niyo po ang bayad sa amin. Bless us, Father. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plano ni Kristo Jesus, aming Diyos sa kabaligtas. Amen. God bless us all. Okay natin.
Brother Jesse.